A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaallah ang ating pagsasalu-saluhan ngayon ang hinggil sa ito yung jumla ismiya at jumla pilya. So gagawa tayo ng mga pinakasimpleng mga halimbawa para lang maintindihan natin kung anong pinagkaiba. So inshallah mauna tayo dito sa jumla ismiya. Yan, jumla ismiya muna tayo. So dito halimbawa dito gagamit muna tayo ng common noun, yung ang gamitin natin kasi di ba sa Tagalog meron tayong tinatawag na pangalan pambalana at pangalan pantangi. So gagamit muna tayo ng pangalan pambalana. Ibig sabihin common noun ang unahin natin. So kung nakikita ninyo, napapansin ninyo, halimbawa natin dito, al-muslimu jahaba ila. So ibig sabihin ila kahit saan na, ila suk o kaya ila masjid. Ang binibigyan lang natin kasi ng puntos dito, itong dalawang kalima lang. Ito jumla ismiya, ibig sabihin mayroon tayong mubtada at mayroon tayong kabar. So yun lang ang bigyan natin ng pansin, ng puntos dito. Kaya kahit na ano nang ilagay natin dyan, after ila, wala nang problema, inshallah. So dito napansin ninyo, ang muslimun ay singular. So dito ang kabar natin, fi'il, jahaba. So ang jahaba ay singular din. Di ba? So, di ba lagi natin sinasabi kapag may fi'il, mayroong fa'il. So, nasaan ang fa'il natin dito? Yung tinatawag nating mustatir, nakatago. Takdiruhu, huwa. Ibig sabihin, pinagpalagay, yung nakakatago na yon ay siya, isang lalaki. So, dito, ang ating kabar dito, ito ang mubtada natin. Ang ating kabar dito ay jumla pilya. Jahaba, ibig sabihin, umalis siya. So ito ang bali ang kabar natin. So napansin, singular dito, singular din ang kanyang kabar. Kasi sa isim, kapag singular ang mubtada, kailangan ang kabar ay singular din. Tama? Maging ito man ay isim din o fi'il, kailangan sunod siya sa ating mubtada. Ngayon, sa pangalawa, ang ating mubtada ay dalawahan, muslimani. So napansin niyo, jahaba. So ang fi'il natin dalawahan din, jahaba. Tama? Kasi kailangan sumunod siya dito sa ating mubtada, yung kabar. Nakuha, naintindihan. Kaya ang kabar natin ay jahaba. Ibig sabihin dalawahan. Yung mubtada natin dalawahan, ang kabar natin ay dalawahan din. Tama? Okay, pangatlo, al-muslimun o al-muslimuna jahabu. So napansin niyo, plural ang ating mubtada, plural din ang ating kabar. Maramihan ang ating mubtada,
yung ating subject at ang ating predicate ay maramihan din. Tama? Inshallah, naintindihan? So, ito ang jumla ismiya. Ibig sabihin kasi ng jumla ismiya, kapag nauna ang isim sa isang pangungusap, yan ay tinatawag nating jumla ismiya. Tama? Ngayon, dito tayo sa jumla fi'liya. So, kung napapansin ninyo, binaliktad lang natin. Di ba? Dito nauna ang al-muslimun. Ibig sabihin, nauna ang isim bago yung fi'il. Dito, binaliktad natin. Inuna natin yung fi'il para maging jumla fi'liya. At nahuli yung ating isim. Napansin ninyo? So, dito, ito ang fi'il natin. So, ang fi'il, di ba sabi natin, na laging nangangailangan ng fa'il. Yung doel. Yung gumagawa, yung nagpapagalaw ng... kasi ang fi'il ay salitang galaw. So, yung nagpapagalaw nun, kailangan lagi rin nandyan. Ngayon, binaliktad natin, jahaba al-muslimu. So, dito, ang jahaba, nasaan ang fa'il natin? So, kung wala yung muslimun, ang fa'il natin dito, katulad din dito, di ba? Nakatago, mustatir. Pero, dito, nilabas natin ang fa'il. Ito ang fa'il natin ngayon, yung muslimun. Tama? Al-muslimu. Ito ang fi'il natin. Ito ngayon ang fa'il natin. Nakalabas. Naintindihan? Al-muslimu, ito ang fa'il natin. Dito nakatago. Nakatago dito, dito nakalabas na siya. Yung al-muslimu. Naintindihan? Ngayon, sa dalawahan, nakita nyo, jahaba al-muslimani. Dito, tingnan nyo, ang isim, dalawahan. Kagaya rin dito, di ba? Pero napansin ninyo, yung fi'il, yung jahaba, parehas lang, di ba? Ito singular. Pagdating dito sa dalawahan, singular pa rin. Bakit? Ano ang dahilan? Yun ang gusto nating bigyan ng puntos. Okay. Ang fi'il, mayroong katulad nito nakatagong fa'il. Tama? Ngayon, kung ilabas pa natin ang fa'il nito, halimbawa, lagyan natin ng alif para sumunod doon, para dalawahan din. Madodoble ang fa'il. Ngayon, ang fi'il, hindi siya pwedeng doble ang fa'il. Kailangan isa lang. Naintindihan? Kapag nilagyan natin ng alif, magiging fa'il yung alif. Hindi ba? Katulad dito, di ba? Ang fa'il natin dito, alif. So, pag nilagyan natin ng alif yan, ang fa'il niya, alif. So, nandito naman ang isang fa'il, maging doble. Di ba? At hindi pwede yun sa jumla fi'liya, ang dalawang fa'il. Tama? Ang isang fi'il, kailangan isang fa'il lang. So, dito, dahil nilabas natin ang fa'il, ito na ngayon, muslimani, ibig sabihin dalawahan na, kaya, ang fi'il, manatili siya sa singular para makancel yung dating kasama niyang fa'il, yung alif. Kung nilagyan natin ng alif, maging doble ang fa'il. Fa'il alif, fa'il din itong muslim. So maging doble. Para makancel yung fa'il nito, kailangan manatili siya sa singular. Naintindihan? Okay. Ganon din sa plural. Nakita nyo? Jahaba pa rin. Al-muslimun. See? Para makancel ang fa'il na laging kasama niya, dahil ilalabas natin ang fa'il, ito na ngayon, muslimun, kailangan manatili siya sa singular. Sa singular form ang ating fi'il. Naintindihan? So, yun ang gusto kong bigyan ng pansin. Yung sa balikan natin sa jumla ismiya, laging magkasunod.
Singular, singular ang mubtada, singular din ang ating kabar. Dual ang ating mubtada, dual din ang ating kabar. Ganon din. Plural ang ating mubtada, kailangan plural din ng ating kabar. Tama? Pero dito sa jumla fi'liya, hindi na. Kung singular ang fi'il natin, singular din ang fa'il natin, kapag nilabas natin. Kapag wala yung muslimun, ang fa'il natin dito ay mustatir. Pero dahil nakalabas, alam natin na ito manatili na siya bilang nasa singular para mawala yung kasama niyang fa'il. Kasi ito nilabas na natin. So malinaw. So ito ginamit natin yung common noun, hindi yung tinatawag natin pangalan pambalana. Ngayon, kumuha naman tayo ng ibang halimbawa dito sa tinatawag natin proper noun. So tingnan nyo ang halimbawa natin sa proper noun. Ito, Muhammadun jahaba ila. So napansin niyo ang mubtada natin ay singular, isang tao lang. So ang ating kabar ay singular din. Tama? Singular din. Ngayon, ito ang tanong. Ito mubtada natin isim, jumla ismiya. Dito ang tanong dito, nasaan ang fa'il natin? Kasi karamihan pag ganitong itsura ng pangungusap, ang sinasabi natin ang fa'il itong Muhammad. Ang sinasabi natin dito, ang fa'il yung Muslimun. No, hindi. Bakit? Kasi kung tingnan natin ang ating pattern, ang ating padron, fi'il plus fa'il. Ay kung ito ang gagawin nating fa'il, hindi na baliktad. Hindi tayo tatama doon sa formula o sa pattern. Kaya hindi ito ang fa'il natin. Ang fa'il natin, halimbawa ito, ang fa'il natin mustatir, nakatago. Kasi hindi pwedeng mauna ang fa'il kaysa fi'il. So kung ganun ang gagawin natin, mauna yung fa'il kaysa fi'il. Kung ito ang gagawin nating fa'il. Diba? Pero ano ang sinasabi natin? Yung mustatir na yon, yung nakatago na yon ay konektado dito sa Muhammad. Pero hindi natin sinabi na ito ang fa'il. Yung pa rin ang fa'il natin nakatago. Mustatir pa rin. Ibig sabihin, muta'allik lang siya dito sa Muhammad. Nakuha? Okay. Sa pangalawang halimbawa, di ba doon ginawa natin, naglagay lang tayo ng alif at saka nun. Dito ginawa natin dahil proper noun, nilalarawan natin bali dalawang tao, di ba? Muhammadun wa Hamidun jahaba, di ba? Ila suk o ilal masjid. Nakuha. Ito pangalan ng tao ang ginamit natin, proper noun. Yung kanina ang ginamit natin ay ang common noun, So ganyan ang itsura ng dalawahan. So, napansin? Ngayon, ganun din. Hindi ang fa'il ng jahaba itong Muhammad at Hamid. Ang fa'il ng jahaba itong alif. Tama? Itong alif ang fa'il natin. Kagaya rin dito, itong alif ang fa'il natin, hindi yung Muslimani. Pero muta'allik siya dito sa Muhammadun at Hamidun. Ibig sabihin, konektado siya dito sa Muhammad at Hamid. Pero hindi natin sinasabi agad na ito ang kanyang fa'il. Nakuha? Yung itong Muhammad. Kasi ito ang mubtada natin. Ito bali ang ating kabar. Di ba? Kasi ang kabar, di ba, mayroon tayong 5 klase ng kabar. Pwedeng gawing kabar yung jumla ismiya. Ito jumla ismiya, jumla fi'liya. Pwedeng gawing kabar, jumla ismiya, jumla fi'liya. Tama? Yung sibul jumla, pwede natin gawing kabar. So dito, ang nilalarawan natin dito, ang ating fa'il, ang ating kabar ay jumla fi'liya. Okay?
So napansin niyo, parehas lang. Binigyan lang natin ng larawan, yung common noun at ang proper noun. Ngayon, sa number 3, dito, tatluhan na. Ibig sabihin, maramihan na. Kasi sa Arabic, kapag dalawa, hindi pa masasabing plural. Di ba? Kailangan mula sa tatlo. Higit sa tatlo, yun ang plural. So dito, ang ginawa natin, Muhammadun, Hamidun, Wakalidun, Jahabu. So ibig sabihin, plural na. So plural din ang mubtada natin, sunod din ang kabar natin, kailangan plural din. Kagaya rin dito. Napansin niyo? Muslimun, Jahabu. Ya? Dito naman, dahil pangalan, Muhammadun, Hamidun, Wakalidun, Jahabu. Napansin? Okay. Dito tayo naman sa ating jumlah fi'liyah. So dito sa jumlah fi'liyah, nakita nyo, binaliktad lang natin, di ba? Yung Jahabu, dito Muhammadun, Jahaba. Dito, binaliktad natin, Jahaba Muhammadun. Tama? So dito, ginawa natin jumlah fi'liyah. So ganun din ang pangyayari. Di ba? Dito, sa Jahaba, kung wala yung Muhammad, ano ang fa'il natin dito? Mustatir, nakatago. Di ba? Kung wala yung Muhammad, mustatir. Pero dahil nilabas natin ang fa'il, katulad din dito, nilabas natin ang fa'il, ito na ngayon yung Muhammadun. Dito yung Muslimun. Ito ang fa'il natin ngayon. Di ba? Sa singular. Tama? Ngayon, pagdating natin sa dual, sa dalawahan, napansin ninyo, ganun din, no? Nasa singular pa rin ang ating fi'il. Bakit? Para hindi maging doble ang ating fa'il. So ito ang fa'il natin, dalawahan, di ba? Muhammadun wa Hamidun. Nakuha nyo? Saan sila pumunta? Kayo nang bala. Ila syuk, ilal masjid. So, kung napapansin ninyo, ganun pa rin. Ang pinagkaiba lang dito, ito common noun, ang ginamit natin dito proper noun. Kumbaga, nilalarawan lang natin ang pagkaiba-iba ng paggamit. So, malinaw. So, pangatlo, Jahaba, Muhammadun, Hamidun, Wakalidun. So, dito tatluhan na. Ito na ang ngayon ang ating fa'il, yung tatlong ito. Tama? Ngunit, ito, ganun din. Nasa singular pa rin sila. Bakit? Para hindi maging doble ang fa'il natin. Ibig sabihin, may fa'il na dito, tapos mayroon pang dyan, doble na. At hindi pwede sa fi'il yun, dalawa ang fa'il. Kailangan isa lang. Kaya, para ma-cancel yung mga fa'il na nakadikit sa kanya, gawin natin siya singular. Singular siya sa dual, singular siya sa plural. Naintindihan? Inshallah? Okay. Ngayon, balik tayo dito sa jumlah ismiyah. So, nagamit na natin ang common noun. Nagamit na natin ang proper noun. Ngayon, gagamit tayo ng pronoun. Ano ba ang pronouns? Ang pronouns, hindi ba sabi natin, ito yung damail ay pamalit sa mga pangalan. So ngayon, susubukan natin palitan yung mga noun. Noun, common noun, proper noun, palitan natin ngayon ng pronoun. Ito, pangalan pambalana, pangalan pantangi, at ngayon papalitan natin. So, ito ang damir natin. Ang damir natin, ito ang ginawa nating mubtada. Kagaya rin dito. Ginawa nating mubtada. So, asaan ang ating kabar? Ito. Yung Jahaba. Kuha nyo? Singular dito, huwa. Ang Jahaba natin, singular din. Kapag sa jumlah ismiyah. Dual dito, huma. Ang mubtada natin, ang kabar natin, Jahaba. Dual din, dalawa rin. So, sunod-sunod yung kabar dito sa ating mubtada. Okay.
Pangatlo, yung whom. So, sunod din ang ating kabar. Jahabu. Tingnan nyo, walang pinagkaiba yan. Nakita nyo, walang pinagkaiba. Ginawa lang nating iba-ibang halimbawa para mailarawan natin paano kung gamitin sa common noun, gamitin sa proper noun, at gamitin natin sa pronouns. Ang pronouns, hindi ba substitute ng noun? So, sinubstitute natin ang pronouns na ito dito sa mga noun, sa common noun o sa proper noun. Ngayon, punta tayo sa jumla pilia. Dito tayo sa jumla pilia. So, napansin ninyo, ganun din. Jahaba, huwa, ila. Nasaan ang fa'il natin? Itong huwa. Tama? Yung fa'il natin dito, dati, yung nakatago, hindi na nakatago dito. Nakalabas, yung huwa na. So, wala na tayong mustatir dito. Ito na ang fa'il natin. Kagaya rin dito sa nauna. Sa pangalawa, ganun din. Ginawa rin nating singular. Hindi natin sinabi jahaba. Hindi. Para hindi maging doble ang fa'il. Kasi nilabas natin ang fa'il ito, huma. Jahaba, huma, ila. Bahala na kayo kung saan kayo pupunta. So, ganun din. Sa pangatlo, plural, jahaba pa rin ang ginamit natin. Singular pa rin. Pero ang fa'il natin ay whom. Ibig sabihin, marami yan na. Mula sa 3, 4, hanggang ilan, yan ay whom na. Di ba? Jahaba whom, ila, ilal masjidi, ilal suki. Nasa atin na yun. So, ito, ang puntos lang natin dito, binigyan natin ng larawan kung paano nating gawin ang tinatrabi nating jumla ismiya sa simpleng paraan. Jumla ismiya at jumla pilian. Ito ang pinakapuntos natin. Nilalarawan natin itong jumla ismiya at jumla piliya sa madaling paraan. Binigyan natin ng halimbawa sa iba't ibang pamamaraan. Ginawaan natin ng jumla ismiya sa pamagitan ng common noun, pangalan pambalana o pangalan pantangi. At ginamitan natin ng panghalip. Ano ang panghalip? Yung pronouns, 'di ba? Panghalip sa Pilipino ang tawag. So ginamitan natin ng 3 iba't ibang uri ng pamamaraan. So yun lang ang puntos natin sa araw na ito upang maintindihan natin kung paano paggamit sa simpleng pangungusap ng jumlatul ismiya at jumlatul piliya. So inshallah naway mayroon kayong nakuhang o naintindihan sa ating tinalakay ngayon. So inshallah bago ko makalimutan, siyempre una sa lahat, huwag po kayong magatubiling dumalaw sa ating channel, channel ng Malo, nasa YouTube, yung Malo Madrasa Arabic Language Online. Dahil nandoon ang kabuuan ng ating mga talakayan o ang ating mga pagsasalo-salo, o yung ating ang tawag dyan, mga pagsisharing. So inshallah, at syempre huwag din ninyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel, at syempre pindutin na rin ang ating notification bell para kahit wala kayo, kung mayroon tayong bago mga tinalakay, at inshallah kakatok na sa inyong mga pintuan. So hanggang sa muli, tayo ay lubos nagpapasalamat sa Allah sa mga pagkakataon na kanyang pinagkaloob sa atin o pinahiram sa atin. At higit sa lahat, lagi nating hinihiling sa kanya, Ya Allah, gawin mo pong maging madali para sa amin ang pag-aaral na ito upang aming maunawaan at maintindihan ang inyong mga
mensahe na ipinarating sa amin, ang Quran. At ganun din upang aming maintindihan ang mga mensahe o paalala ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang hadith. So inshallah, at ya Allah, tanggapin mo po sa amin ang aming munting kakayanan sa pagsunod sa inyong mga kautusan at sa paglayo sa mga inyong pinagbabawal. At ganun din sa lahat sa ating mga tagapanood. Inshallah, maraming salamat sa inyo, sa inyong tiyaga, sa pakikinig. Alhamdulillah. At inshallah, wag po magatubili magtanong kung mayroon tayong hindi naunawaan o hindi naintindihan. At inshallah gagawin po natin ang lahat na maipaliwanag pa sa inyo ng mahaba-haba o ng maluag-luag. Dami-ramihan pa natin ang paliwanag inshallah para maintindihan. So muli, ako'y lubos nagpapasalamat sa inyo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.